Update sa Butanding na ilang araw nang nakikita sa pier sa Subic. Hindi raw ito gaanong nagpakita ngayon. Sa halip, nakita sa pier yung mga nakalalason at lubang mapanganib na box jellyfish. Mula sa Subic nakatutok live si Trisha Zafra. Trisha. Mel, mula alas 3, kaninang madaling araw, isang beses lang namataan ngayong buong maghapon yung butanding na napadpad dito sa Buton Pier sa Subic Bay, Zambales mula pa noong Huwebes. Nakita yan, Mel, kaninang alas 7 ng umaga doon sa bandang gitna ng karagatan nitong pier. Nakamonitor pa rin hanggang sa mga oras na ito yung mga eksperto para malaman kung nandito pa ba sa lugar o wala na yung butanding. Hanggat di patiyak na umalis na nga ang butanding sa Buton Pier, Subic Bay, Zambales, may paalala ang SBMA sa lahat ng mga malalaking sasakyang dagat na lalabas at papasok sa pier. Inaalerto nga nila yung mga ating mga papasok na vessel at para malaman nila na kailangan silang maghinay-hinay bago pagpasok dito sa ating pier. Itong butanding medyo endangered species na, kaya masyado natin pinangangalagaan. Hahayaan lang din ang butanding na naligaw sa lugar. Ngayon din daw kasi ang panahon na sagana ang Buton Pier area sa mga kinakain ng butanding gaya ng alamang. Most probably it's just feeding because it's feeding time for them dito sa season, what we call alamang, nag-aalamang sila. Ito kasi yung panahon ng may maraming maliliit na hipon. So even before within Subic Bay, meron na ring sightings ng butanding because during this season. Ayon sa isang marine biologist, maaaring di rin magtagal sa lugar ang isda dahil migratory animal ito. Ibig sabihin, hindi sila pumipirmi sa isang lugar sa matagal na panahon. Hindi rin daw stranded ang butanding sa lugar. Bagamat may sugat na nakita rito, maliit lamang daw ito para indahin ng isang 15 talampakang juvenile whale shark. Merong kunting gas-gas doon sa pinakadulo ng palikpik niya sa dorsal, tawag doon dorsal fin. Yung sa dulo niya may gas-gas na kunti, pero hindi naman po considered na yun, nakapag sa kanya. Ayon sa Ecology Department ng SDMA, pumayag ang Seaport Department na i-divert muna ang mga malalaking sasakyang pandagat sa ibang pier sakali magtagal ang butanding para maprotektahan ito gaya ng pangangalaga sa iba pang marine animal sa Subic Bay. Kanina nag-dive sina Doc Ferds Resio ng Born to be Wild para sana makita ang naturang butanding, pero hindi ito nakita. Sa halip, mga box jellyfish ang nakita nila. Ayon sa marine biologist, lubhang mapanganib ang lasong dala ng box jellyfish. Maaari itong makamatay ng tao sa loob ng 15 minuto kung hindi maagapan. Ito ang kinukonsidered na isa sa pinaka-venomous o poisonous na jellyfish all around the world. Known actually ito sa Australia, especially kasi mas marami ito doon. Tapos maraming fatalities na nangyari doon. Protected area itong Subic Bay, kaya naman kahit pier area itong kinalalagyan natin, maraming mga marine animals ang nabubuhay rito. Samantala, paglilinaw ng mga eksperto, hindi mapanganib sa mga tao kung mananatili yung butanding na yan dito dahil hindi naman ito umaatake sa mga tao. Samantala, ayon din dun sa marine biologist na nakausap natin kanina, kung bibilang ng ilang araw at hindi na mamamataan pang muli yung butanding dito sa lugar, ay malamang wala na ito rito sa Buton Pier. Mel? Maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra. Sa bansang Costa Rica, isang buhaya ang mukhang napaamo ng isang lalaki. Walang katakot-takot yung lalaki, kunwari kahalikan pa niya ang buhayang si Pocho. 2 dekada na ang nakalilipas nang matagpuan ng lalaki yung buhaya na sugatan dahil sa tama ng bala. Kinupkop ito ng lalaki habang gumagaling at saka pinakawalan sa lawa. Pero bumalik daw yon sa bahay niya ang buhaya. Mula noon, tinuruan na ito ng iba't ibang klase ng gimmick na ibinibigda nila ngayon sa publiko. Nag-isa si Ombudsman Merceditas Gutierrez sa kanyang pagharap sa budget hearing sa Kamara. Nauna rito, nagdesisyon ang House Committee on Justice na ituloy ang pagdinig sa impeachment complaint laban sa kanya kahit pa ipinatitigil po ito ng Korte Suprema. Nakatutok si Mariz Umali live mula sa Batasang Pambansa. Mariz. Mel, sa kabila nga ng pagpigil ng Korte Suprema na pagdesisyonan na ng mga kongresista na ituloy ang impeachment proceedings,
laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kaninang hapon naman, si Ombudsman Gutierrez ang humarap sa mga kongresista para sa nakatakdang budget hearing. Humarap nga si Ombudsman Merceditas Gutierrez sa mga kongresista para sa budget hearing ng kanyang ahensya. Para sa taong 2011, 3.23 billion pesos ang hinihingi nilang pondo. Pero ang inaprubahan at isinumite ng Budget Department sa Kamara, 1.1 billion pesos lang. Sa pagsalang ni Gutierrez para depensa ng hinihinging pondo, hindi na iwasang mabanggit ang impeachment case na iniakyat niya sa Supreme Court kung saan binigay ng korte ang hiling nito na ipatigil ang impeachment proceeding. Don't you find it rather strange, Madam Ombudsman, that on the one hand, you are defying the authority of Congress in the impeachment process, defying us, okay? And on the other hand, coming here, begging us to approve your budget? Mr. Chairman, it is my constitutional duty to present the budget of the Office of the Ombudsman. Now, with respect to the impeachment complaint, that is another thing, Mr. Chairman. I have raised the constitutional issues before the Supreme Court. I do not want to violate the rule of sub judice, Mr. Chairman, so I will not comment on that. Sunod na pinuna ang mababang conviction rate daw na Ombudsman ay tinanggi ni Gutierrez. Isa ito sa basehan ng impeachment case laban sa Ombudsman. Compared to the rates in other countries, a 7% conviction rate is atrociously low. Madam Ombudsman, with such a dismal record, how can you come to us and ask us to fund your agency? Is this not in fact money that just goes to waste? We were only required 40%, and we reached the target, our target, of even 73.52%, the highest conviction rate ever achieved by the Office of the Ombudsman. Since we succeeded in controlling corruption, now we are the beneficiary of a $424 million coming from the U.S. government. Pinaalala din ng mga kongresista kay Gutierrez ang inupuan daw nitong kaso ni Navy Ensign Philip Pestaño. Si Pestaño ay isang Navy Ensign na pinatay umano sa pinagtatrabahuhan niyang Navy ship. 5 taon nakabinbin sa Ombudsman ang Pestaño case. Paano pa natin maaasahan ang PNP? Paano pa natin maaasahan ang NBI kung i-disregard natin ang mga findings nila at isa-substitute na isang findings na manggagaling sa ibang bansa? All I can say, Mr. Chair, here is the principle of justice delayed and justice denied is justice denied. Bago matapos magtanong si Bello, may pahabol pa siyang hirit kay Gutierrez, bagay na sinagot ng Ombudsman. Mr. Chair, I will not ask for a deferment of the budget of the Ombudsman. In fact, my office will contribute the equivalent of $2,618.40. That is the cost of a one-way travel between Manila and Kabul, so that we can send the Ombudsman to her comrades in the Taliban. Thank you very much. Let me just give the Ombudsman Mr. Chairman, of our complaint, because you probably have not read it, and I will gracefully give it to you. Mr. Chairman, thank you very much. I will go anywhere for the service of the country. Personal pa nga lumapit si Bello kay Gutierrez para ibigay ang kopya ng impeachment complaint sa kanya. Hindi rin pinalagpas ni Akbayan Party List Representative Kakabag-Aw ang pagkakataon para gisahin si Gutierrez. Hiningi niya ang kopya ng SALN nito para patunayan kung gaano kahirap makakuha ng mga public document mula sa Ombudsman. Kanina umaga naman sa botohang 33-14 na pagdesisyonan ng House Committee on Justice na ituloy ang pagdinig na impeachment complaint laban kay Gutierrez kahit na may status quo ante order na ipinalabas ang Korte Suprema. Mel, pasado alas 7 ngayong gabi natapos na ang budget hearing ng Kamara para sa Office of the Ombudsman. Samantala, bukas nakatakdang isumite ng mga kongresista sa Korte Suprema ang kanilang reply para ipaliwanag kung bakit kailangan nilang ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Mel? Naku, masarap ang tabayanan yan. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Susunod! Pumaya
Carey na bali-balitang buntis, nadulas habang siya'y nagpe-perform. At ang sexy pictorial ni Jeneline Mercado. Susunod na yan dito sa 24 Oras.